Praise God. So, again, patuloy na pinapaabot ng ating abang lingkod ang isang pagbati din po sa bawat isa. Ina-appreciate po kayo ng ating abang lingkod, Pastor Jazz Gamba, at syempre ang kanyang may bahay, Pastor Lavilin Gamba. Patuloy po na ipinapaabot ang bati sa inyo na isang mapagpalang linggo ng pananambahan. So, ngayon, dako tayo sa mensahe ng Panginoon. So, announcement lang, pagdating sa mensahe ng Panginoon, igalang po natin ang salita ng Panginoon. Kung pwede lang po, wala pong tayo ng tayo. Kasi syempre, God and God's Word and si Lord mismo ay iisa. Kaya, and syempre, alam naman natin na banal ang Panginoon. Tama po ba? Kaya kailangan natin na igalang. Ayun. So, before that, meron po tayong division of classes. So, meron tayong separation po ng children po. Yay! So, sunod po kayo kay Kuya Iji. Pangumunahan kayo ni Kuya Iji. Hallelujah. Praise God. Palapan natin ng Panginoon. Yay! Sa wakas, may division of ano na po tayo, classes. Iba na yung sa children. Madami kasi yung children. Kaya praise God. Salamat sa Panginoon. Salamat sa ating kapatid si Brother Iji kasi nag-commit siya ng kanyang oras. Siyempre ng kanyang talent. Teacher kasi si Kuya Iji. Education yung tinapos niya. Salamat sa Panginoon kahit pa paano magagamit niya for God's glory. Amen po. Papa natin ng Panginoon. Hallelujah. So minsan pa patuloy tayo na magsaliksik ng salita ng Panginoon. So sino dito ang naniniwala sa himala ng Diyos? Amen! Sino dito nakaranas ng himala ng Diyos? Amen! Sino dito ang mismo, na ikaw mismo naranasan mo ang himala ng Diyos? Lahat tayo nakaranas ng himala ng Diyos, tama po ba? Kaya ngayon ang pag-uusapan po natin is God of Miracle. So pinamagatan natin God of Miracle. Bakit God of Miracle? Kasi alam naman natin na si Lord kayang gawin lahat. May mga pagkakataon na akala natin di natin kaya, pero si Lord kayang-kaya. Kaya may mga pagkakataon na minsan akala natin wala ng pag-asa. Naalala ko may isa tayo na hinahawakan na life group dito, na kung saan isa sa testimony niya po is, alam niyo po yun na parang akala niya wala ng pag-asa ang buhay niya na magbago. Pero nung nabahagi na natin ang salita ng Panginoon, gamit po tayo ng Panginoon para makapagbahagi ng salita ng Panginoon, makatanggap siya ng salita ng Panginoon. Ang naging testimony niya, naging patutuo niya po is, doon niya naranasan na pwede pa palang magbago. May pag-asa pa pala sa Panginoon. Doon niya naranasan yung himala ng Panginoon sa buhay niya. Akala niya hindi na siya magbabago. Akala niya mananatili siya sa kung sino siya ngayon. Ngayon nakita ko yung pagbabago talaga. And nakita ko yung pagkauhaw ng ating kapatid na yun sa hinawakan natin na life group. Pagkauhaw sa salita ng Panginoon. And hoping and praying na patuloy pa siyang mauhaw. Patuloy pa na magsaliksik ng salita ng Panginoon. So, God of Miracle. Alam naman natin na ang God of Miracle ay syempre ang Diyos. Ang Diyos mismo ang God of Miracle. So mula sa aklat na Exodus chapter 14 verse 13 to 16. So sa lahat ng may mga aklat po, may mga Biblia, magsipagbukas po tayo sa aklat ng Exodus chapter 14 verse 13 to 16. Yan po may mga Bible. Meron na po bang dalang Bible? Hallelujah. May sa cellphone. Hallelujah. Tandaan po natin ang Biblia, B-I-B-L-E, Basic Instruction Before Leaving Earth, or basic information before leaving Earth. So, kailangan natin ito upang makaparoon tayo sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Kaya palagi pong dalhin ang Biblia. So, sa aklat ng Exodus, chapter 14, verse 13 to 16. So, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Sabi po dito, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayong ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Verse 14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawing anuman. So napakaganda ng pangako ng Panginoon, tama po ba? And alam na to ng lahat. Itong bersikulo na ito, alam na ng lahat. Na kung saan, sinabi dito na kung saan, ipagtatanggol tayo ng Panginoon. God will fight for us. Tama po ba? Siya yung lalaban sa atin sa lahat ng mga battles na meron tayo, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga pinagdaraanan natin. Siya yung lalaban sa atin. At napakagandang damhin yung pangako ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Napakagandang damhin. So, sabi dito, ipagpapatuloy ko ang salita ng Panginoon sa verse 15, sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang inyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. So kung mapapansin po natin dito, itong talatang ito ay patungkol po ito sa pagtawid sa dagat ng mga
ng mga tambok. Kumbaga yung yung pagtawid ito sa dagat ng mga Israelites kasama si Moises, sa pangunguna ni Moises. Na kung saan, makikita naman natin na ang mga Israelites po baga, bago sila tumawid, bago sila mawala sa, tawag ito, bago po sila lumakad, mula sila sa Ehipsyo, kung saan makikita natin na doon muna, inalipin muna sila ng mga taga-Ehipsyo. Doon muna sila anong tawag yun, yung parang iginugol nila muna yung buhay nila doon sa bansang Ehipsyo. So kung mapapansin natin, ang background po dito, bakit po napunta sa Ehipsyo ang mga taga-Israelite? So kung mapapansin po natin, sa Genesis chapter 1 hanggang chapter 2, may creation po doon, di ba po? Doon create ng Lord lahat ng sanlibutan kasama ang tao. At pagdating sa Genesis chapter 3, doon na nagkasala ang tao. At sa Genesis chapter 6, 7, dumating yung baha. At pagkatapos, sa Genesis chapter 11, doon na yung yun yung patungkol sa, ang talata ngayon patungkol sa Tower of Babel, na kung saan nagtayo ang mga tao, yung likha ng Diyos, nagtayo ang mga tao ng Tower of Babel, na kung saan yun yung daan nila para abutin ang Panginoon. Ano yung parang gusto nilang angatan ang Panginoon, gusto nilang abutin ang Panginoon, which is hindi naman natin talagang maaabot ang kaluwalhatian ng Panginoon. Napakadakila ng Panginoon, hindi natin kayang abutin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya sa panahon ito, sa Genesis chapter 11, yung Tower of Babel, yung kwento na yon, mapapansin po natin na kung saan winasak ng Panginoon yung tower na yon. Kasi walang makakaabot talaga sa pamantayan ng Panginoon. Walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, sinubok ng tao, ng mga tao that time, na abutin ang kaluwalhatian ng Panginoon, pero hindi sila nagtagumpay. And syempre nawasak sila, and syempre dumating ang Genesis chapter 12, yung panahon ni Abraham. At syempre ang anak ni Abraham, sino po ang anak ni Abraham? Ayun, si Isaac. Alam ko po, nakalimutan nyo. Ang nag-iisang anak ni Abraham na kung saan matagal na nilang iningi ni Sarah. Tama po ba? Si Isaac. At si Isaac nagkaroon ng anak. Ilan anak ni Isaac? 2. May anak na 2 si Isaac, si Jacob at si Esau. At syempre si Jacob may 12 anak. Tama po ba? At sa 12 anak na yon, actually 13 po yun. 13 po yun. Kasi yung isa si Dina. Si Dina yung isa, kasi babae siya, kaya hindi na siya sinama. Kaya 12 lang. Dina, kaya di na nilista. Kasi babae. Kaya kung di na kayo nilista, okay lang, kahit di kayo nilista sa ano. Basta nilista kayo sa ayuda ng Panginoon. Kahit di na kayo nilista sa ayuda ng mundo, okay lang. Tama po ba? Hallelujah. Praise God. So, syempre sa 12 children na yun ni Jacob, at that time, kasama dun si Joseph the Dreamer. Sino nakakilala kay Joseph the Dreamer? Ayun. Si Joseph the Dreamer, alam naman natin na siya yung binigyan ng Diyos ng pangitain na sasambahin siya ng lahat. Kumbaga, lulod sa kanya, pati ang kanyang mga pamilya, kanyang anak. Ang kanyang mga pamilya pala, hindi anak. Hallelujah. Praise God. So, ayun, si Joseph the Dreamer, siya yung, alam niyo po yun na nagkaroon siya ng pangitain na kung saan sasambahin siya, luluhuran siya ng kanyang ama, ng kanyang mga kapatid. Kumbaga, susunod sa kanya, magiging hari siya. So ngayon, hindi po hari. Pasensyahan niyo na po. Governor siya, governor ng Egypt. So, yun yung naging pangitain ni Joseph the Dreamer, na kung saan yun yung mangyayari sa buhay niya. Pero kung mapapansin po natin, salungat po sa pangitain niya. Minsan may pagkakataon din sa buhay natin na may pinapakita ang Panginoon sa atin, na kung saan ganito ang mangyayari sa iyo, Sister Lisa, ganito ang mangyayari sa iyo, Sister Edna, ito yung gusto ko mangyari sa iyo, itong kalooban ko sa buhay mo. Pero minsan salungat sa nangyayari sa kasalukuyan. Tama po ba? Minsan pinapakita sa atin ng Panginoon na gagamitin kita sa unahan, gagamitin kita sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pero yung kasalukuyan, salungat sa pinapakita sa iyo ng Panginoon. Sino merong na-experience na ganun? Minsan salungat sa pinapakita ng Panginoon sa iyo. Katulad ni Joseph po, salungat din po yung pinakita niya yung pangitay na nakita niya, pinakita ng Panginoon sa kanya, salungat din sa nangyari sa kanya. Bakit po? Kasi pinagmalupitan din siya ng mga kapatid niya. Kumbaga siya yung kontra sa pamilya. Kontra siya ng pamilya. And alam niyo po ba, dumating din sa punto na pinagbili siya ng kanyang mga kapatid. And syempre,
that time may mga bumibili talaga po ng mga alipin, ginagawang alipin. So that time pinagbili si Joseph, and syempre pinagbili din sa mga Egyptian, and syempre nakita siya ni Potiphar. And si Potiphar po, isa siya sa sundalo ni Parao. And isa si Potiphar sa bumili kay Joseph. At that time, syempre dahil nga may pangit tayo ng Panginoon, naniwala si Joseph, and kumbaga binigyan niya ng puwang ang Panginoon, kahit na, alam niyo po ba yun, na kahit na nahihirapan na si Joseph that time, alam niya may pangitain siya, pero salungat sa nangyayari sa kasalukuyan niya, nandun pa rin yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Kasi sabi nga sa salita ng Panginoon, kasama niya ang Diyos. Kaya hindi yun nawaglit sa isip niya na kasama niya ang Diyos. Sa inyo kaya, sa tuwing may pinagdaraanan kayo, hindi ba nawawaglit po sa isipan natin na kasama natin ang Panginoon? Minsan, Pagkakisabi sa katabi, aminin. Aminin. Minsan talaga po, sa totoo lang, minsan, kapag may mga problema tayong kinakaharap, minsan nawawaglit sa atin na kasama ko ba talaga ang Panginoon. Minsan nagka-question din tayo, nagtatanong tayo, Lord, kasama ba talaga kita? Pero, nakaka-amaze ang buhay ni Joseph po dito, na kung saan, kahit na alam ni Joseph, nakapokus si Joseph sa pangitain niya na pasasaganain siya ng Panginoon. Talagang yung vision na pinakita sa kanya ng Panginoon is luluhuran siya ang susundin ng lahat, kahit ang mga kapatid niya luluhuran siya, kahit ang kanyang ama luluhuran siya. Nakapokus siya doon. Hindi siya nakapokus sa kasalukuyan. Kasi tayo minsan kapag may problema na nakapokus tayo sa kasalukuyan, tama po ba? Mas nagpo-focus tayo sa kasalukuyan. Kaya minsan, nawawala tayo dun sa sinasabi ng Panginoon na pagpapalain kita. Nalala ko yung kanta, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Minsan nakakita tayo sa sitwasyon na kawalan, kaya minsan di natin madeklara ang awiting ito. Tama po ba? Dahil nga nakita natin na walang pantuition, walang pambili ng bigas, wala ng bigas, wala ng laman ng bigasan, walang ulam, walang kape, walang asukal. Kaya hindi natin madeklara ang salita ng Panginoon na sinabi ng Lord, aangat ang buhay ko. Kaya kanina talaga si Sister Karen, makita niyo talagang pinapadeclare talaga sa atin kasi makapangyarihan ng ating ang salita ng Panginoon. Tama po ba? Isa yan sa pinag-aaralan natin sa SOD. So balik tayo dito. And nakita natin yung buhay ni Joseph, naging governor po siya ng Egypt. And dahil doon sa nabuhay po si Joseph ng 110 years. Di ba? Ang buhay noon, grabe po, di ba? Kaysa kung ikukumpara natin sa buhay ngayon, hanggang ang duration na ng buhay natin ngayon. Anong pinakamataas? Mapalad ka na kung umabot ka ng 70. Yes, tama. Mapalad na po tayo kung umabot ka ng 70. Minsan nga, nakita naman natin ang sementeryo. Hindi po pare-pareho yung size ng mga libingan. Makikita natin may maliit, may mahaba, kung mataas. May maikli lang kung mababa. So, ibig sabihin, may bata, may matanda. So, walang pinipili ang kamatayan. So, kung mapapansin natin po, makikita natin doon na kung saan ang kamatayan, walang pinipili. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, pwedeng bawian tayo ng buhay ng Panginoon when it comes sa, kapag may mga problema po tayo, minsan, yun ang nagiging dahilan para hindi lang buhay, hindi personal, hindi yung physical na buhay yung mawala sa atin, kundi yung spiritual na buhay natin sa Panginoon. Minsan nawawalan tayo ng connection sa Panginoon. So sabi dito, nabuhay si Joseph ng 110 years. So imagine that, 110 years. Ngayon, maraming nangangarap po pag na mabuhay tayo ng 110 years. Minsan 100, minsan nga kahit 70, minsan pinapangarap natin kasi alam naman natin na madali lang ang buhay ng tao ngayon. So, dahil nung namatay si Joseph, dahil hindi in-honor po ng Egyptian ang ginawang paglilingkod ni Joseph that time. And tatakot sila kasi mabilis dumami ang mga Israelites that time. Natakot sila kaya ang ginawa nilang alipin ng mga Israelites. Kaya yun yun yung background kung bakit napunta ang Israelite sa Egyptian. Ginawang alipin po ng mga taga-Egyptians ang mga Israelites kasi natakot sila. Hindi nila in-honor yung time na namatay si Joseph, hindi nila in-honor yung ginawa ni Joseph nung nabubuhay siya. Ngayon natakot siya kasi mabilis gumaganap yung lahit ng mga Israelita. Kaya ngayon, ginawa nilang alipin. Kaya ito yung background bakit naging alipin ang mga Israelites po sa bansang Egyptian. So ngayon, balik tayo dito. Sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag?
Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Sabi ko kanina, ito yung kwento, ito po yung talata na kung saan patungkol sa pagtawid sa dagat ng mga Israelita sa pangunguna po ni Moises. Itong dagat po na ito, kung sa English po tinatawag po itong Red Sea. Ito po yung Red Sea. And minsan, meron po tayong mga Red Sea sa buhay. Sino may mga Red Sea sa buhay? Ang mga Red Sea po sa buhay, it considers po as our challenges. Sino may mga challenges sa buhay? Amen. Lahat tayo may mga challenges sa buhay, di ba po? Lahat tayo may mga kinakaharap na mga problema, pagsubok, mga challenges sa buhay. And, yes, yun, meron tayo mga challenges sa buhay. And sabi nga na aklat ng unang Corinto chapter 10 verse 13, wala namang ibibigay ang Panginoon na challenge na hindi mo kaya. Tama po ba? Kaya pag isabi sa katabi, kaya mo yung kapatid. Hallelujah. Thank you, God. So, may mga crisis tayong kinakaharap. Pwedeng family crisis, financial crisis, ano pa? Merong spiritual battles, ang dami. Alam ko may mga spiritual battles po tayong lahat. As a Christian, hindi yan nawawala ang spiritual battles. Ano pa? Merong mga sickness battles. May mga crisis tayo when it comes sa ating pangangatawan, sa ating mga nararamdaman. So, madami tayong mga challenges na kinakaharap. Pero ang sabi na, merong mga impossibilities. May mga impossibilities pa po tayo na kinakaharap. Tama po ba? Kasi alam naman natin na sa Lord posible. Pero sa tao may mga pagkakataon na minsan imposible, minsan na tayo tumingin sa lahat ng mga sitwasyon. And lahat tayo dumadaan doon. Kahit ako po, hindi ako exempted doon. Kahit ang ating mga abang lingkod, kahit ang mga sabihin na natin, pinaka-strong na leader, pinaka-strong na lingkod ng Panginoon, dumadaan po sa challenge. Si Moises nga, dito po, ito sa pinag-uusapan natin, pinag-aaralan po natin, si Moises mismo, dumaan sa challenges. So lahat tayo may mga Red Sea. Lahat tayo may Red Sea. Pero ito ang gusto iparating ng Panginoon na ang Red Sea po na ito na sinasabi ng Panginoon sa atin, ang mga challenges po sa buhay natin, hindi po ito ginawa ng Panginoon, hindi ito pinahintulot ng Panginoon para masabi na mahirapan tayo, kundi pinahintulot ito ng Panginoon para i-challenge nga tayo, from the word challenge mismo, para i-test tayo kung kaya ba talaga natin na panindigan yung pananampalataya natin sa Panginoon. Tandaan po natin na challenges is not a sign of God's absence. Hindi yan ginawa ng Panginoon para iparating sa iyo na hindi siya present sa pinagdaraanan mo. Kasi minsan kapag may pinagdaraanan tayo, aminin man natin o hindi, minsan, Lord, asan ka? Lord, di kita maramdaman. May kanta tayo. Minsan, may kanta tayo, di ba yan, na kahit hindi kita maramdaman, Lord, magtitiwala pa rin ako sa iyo. So, yun, gusto iparating ng Panginoon na kahit may mga challenges po tayo, hindi po yan ibig sabihin na ang Panginoon na hindi present sa pinagdaraanan natin. Kundi ang gusto ng Panginoon iparating po sa atin, the challenges sa buhay po natin is an opportunity to His power to be revealed. Amen. Amen. Yan ang mga pinagdaraanan po natin sa buhay natin. O pagkakataon po yun ng Panginoon para may pakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Kung nakakaranas ka man ng kasalatan, gusto ipahiwatig ng Panginoon, gusto iparating sa iyo ng Panginoon na kaya niya mag-provide sa kabila ng kasalatan mo, sa kabila ng kawalan na meron ka ngayon. Kung may mga karamdaman ka man, gusto ipakita na gusto i-reveal ng Lord na siya ang Diyos na Jehovah Rapha. Amen. Kung may karamdaman ka man ngayon, pinapakita ng Panginoon, siya ang Diyos na nagpapagaling. Siya ang Diyos na dakilang doktor. Yes. Kaya huwag ka magtaka kung ngayon may sakit ka. Huwag ka magtaka kung minsan palagi ka na lang nahihilo. Kasi gusto ng Panginoon ipahiwatig sa iyo, iparating sa iyo, ipaunawa sa iyo na, anak, ako yung nagpapagaling. Minsan kasi may mga pagkakataon na may mga nararamdaman po baga tayo na minsan, Lord, pinag-pray ko man din sa'yo, nakaibagan na mawarak-warak. Kaya hanggang niya nararamdaman ko pa. Kasi nga, itinitest ng Lord yung pananampalataya mo. Kasi minsan, dakila yung pananampalataya lang natin kapag instant na binibigay ng Lord yung prayer natin. Tama po ba? Pero kapag pinapatagal na ng Panginoon, minsan, Lord, di man ada ako maayad. Lord, di man ada hindi maayad na pinag-pray ko. Kaya minsan doubted tayo kasi tinetest ng Lord kung gaano ba tayo nananampalataya sa kapangyarihan niya. Minsan kapag pag nakikita natin na tumatagal yung pagbigay ng Panginoon, paghandog ng Lord ng ating mga pinagpipray, mga dinadalangin, minsan doon nakikita ng Panginoon kung sino ka ba talaga, tunay ka ba talaga nananampalataya sa Kanya, o minsan nagre-rely na lang tayo sa sarili nating lakas. Minsan ganun tayo, kaya nga nabuo yung, kaya meron tayong salita ng Panginoon sa Proverbs 3:5 na kung saan, trust in the Lord with all
your heart and do not lean unto your own understanding. Kasi ayaw ng Panginoon na mag-rely tayo sa sarili nating lakas, sarili nating karunungan, kasi kulang ang karunungan natin. Tama po ba? Limitado ang mga tao, and si God ang limitless. Tama po ba? Hallelujah. So sabi dito, ang mga lahat ng mga pinagdaraan natin is an opportunity ng Panginoon para ma-reveal yung power niya sa buhay natin. Kung nahihirapan ka man ngayon or kung minsan nahihirapan ka unawain ang salita ng Panginoon, ibig sabihin pinaparaan ka dyan ng Panginoon kasi gusto ipaunawa sa iyo ng Panginoon na anak, ako ang pinagmumulan ng karunungan sa aking kahulugan. Gusto yun ipaunawa sa iyo ng Panginoon. Kasi minsan sa pagbabagi ng salita ng Panginoon, di natin, Lord, sana ako magsisimula. Lalo na kami sa mission, bilang naatasan, bilang mission team po, maghahayo, magbabagi ng salita ng Panginoon. Siyempre, kahit kami, hindi namin alam kung, Lord, saan kami magsisimula? Isang tanong namin kay Lord bago kami magsimula. Lord, saan kami magsisimula? And una tigit sa lahat, ang gusto ng Panginoon is unahin siya. Sa kanya tayo magsimula. Sa lahat ng ginagawa natin, lalo na kapag may pinagdaraanan tayo, minsan magtatanong tayo sa Lord, Lord, saan ako magsisimula? Anong unang gagawin ko? Ganito ang pinagdaraanan ko, Lord, nahihirapan ako, Lord, di ko na alam kung paano ako dito makaalis. Pero ang gusto ng Panginoon, unahin siya. Isa yan po sa tanong ko na dati tayo ko, Lord, saan ako magsisimula? Or paano ako magsisimula? And reveal sa akin na Lord na anak, sa akin ka magsimula. Wala tayong ibang sisimulan kundi ang Panginoon. Sa Lord tayo magsimula. Luhod ka muna sa Lord, hingi ka muna ng karunungan sa Panginoon. And yun ang gusto ng Panginoon. I-reveal sa iyo ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng sitwasyon na meron ka. Nahihirapan ka ba ngayon? Naguguluhan ka ba ngayon? Minsan hindi mo maunawaan kung ano yung pinagdaraanan mo ngayon. Hindi mo alam kung makakapagtapos ka pa ba ng pag-aaral, sa mga estudyante dyan, sa mga magulang. Hindi mo alam kung mapuprovide mo ba yung pangangailangan ng mga anak mo, ng mga ng pamilya mo. Sino pa yung mga kapatiran natin. Hindi mo alam kung mapupunan mo ba yung mga pangangailangan ng iglesia. Ang sabi ng Panginoon, i-reveal niya yung kapangyarihan niya sa mga sitwasyon na pinagdaraanan natin. Minsan nagkukuskusan tayo ng karakter, minsan hindi natin maunawaan, hindi lang po ito through financial or sa mga kailangan natin po minsan sa karakter yan, hindi natin maunawaan, minsan, nakaya si sister, araw na lang sa pero may mainit ang ulo, nakakawarara ng kapatiran, di na nagwara na nag-aaratin, minsan maka-question tayo dyan kasi daraan at daraan po tayo dyan. Iwasan man natin na hindi daraan at daraan tayo dyan kasi ipapaunawa sa atin ng Panginoon na sa lahat ng sitwasyon na meron tayo gusto sabihin ng Panginoon, na i-reveal niya, ipapahayag niya ang kanyang kapangyarihan. Kasi siya yung may control ng lahat ng bagay. Kaya huwag kang magtaka kung may pinagdaraanan ka ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang magtaka kung nahihirapan ka. Sana magtaka na, nahihirapan ka. I-reveal ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Amen. Hallelujah, praise God. So yun, lahat tayo may Red Sea, tama po ba? Lahat tayo may mga challenges. So dahil ang pinag-uusapan natin may ang miracle ng Panginoon, God of miracles. Si Lord, ang Diyos ng milagro. Amen. Diyos ng himala. Naalala ko si Nora Honor po ba yun? Sabi, walang himala. Yung mga hindi naniniwala sa himala ng Diyos, kampon pa ni Nora Honor. Hallelujah. Kaya sino naniniwala sa himala ng Diyos? Amen. Parang ang hina, parang may kampon dito ni Nora Honor may kasamaan ni Nora Honor. Sino naniniwala sa himala ng Diyos? Amen. Sino naniniwala sa himala ng Diyos? Hallelujah! Praise God! Lahat tayo dapat maniwala sa himala ng Diyos. Tandaan po natin ang pamagat ng ating pinag-aaralan is God of miracle. So, paano natin mararanasan ang milagro ng Panginoon, ang himala ng Diyos? Minsan madali lang sabihin, Lord, ikaw ang God of miracle. Ikaw ang Diyos ng himala, Panginoon. Alam po namin na ma-experience namin ang himala mo. Kasi kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, talaga namang ma-experience natin. Pero, paano ba natin mararanasan talaga? Paano natin lubusang mararanasan ang milagro ng Panginoon? Una higit sa lahat. Ayun, mas maganda kasi sa English. Sabi sa verse 16, lift up your staff and stretch out your hand. Pakitaas nga ng ating mga kamay. Isa pang kamay. Ano, Sister Jo, pwede man isa, tapos nagdalawa pa. Actually po, it's a matter of your obedience. Hindi yan sa command ko, kundi it's a matter of your obedience. Ang issue dito hindi sa kung anong sinabi ko, kung ano, sabi ko itaas niyo ang kamay, ang isa pang kamay. Hindi po yun ang nagmamatter. Kundi ang nagmamatter po sa akin is yung kung susunod kayo o hindi. And the same exactly sa Panginoon. Ang nagmamatter po sa Panginoon is your obedience. Obedience is better than sacrifice. Kahit maghandog kayo ng kung ano po sa Panginoon, kahit maghandog tayo ng kung ano sa Panginoon, obedience is better than sacrifice. Kung walang pagsunod,
wala pa rin yan po. Useless pa rin yan. Kaya po, unang punto po natin, kung paano natin mararanasan lubusan ang milagro ng Panginoon, una, obey first. Nandito na naman tayo sa obedience. Hallelujah! Sabi nga ni Pastor Reggie, madali sa Panginoon ang pagpalain po tayo. Pero mahirap sa Panginoon ang pasunurin ng tao. Tama po ba? Mahirap po sa atin ang pasunurin. Kumbaga sa Bicol, mga sutil. Ako, aminado po ako dyan. Katugas! Sabi. Sutilon talaga ang mga tao and prone po talaga tayo doon. And ako, aminado po ako doon talaga. Naalala ko yung sabi ni Ate Karen, kumain ka muna. Kumain ka muna. Wait lang Ate Ka. Naalala ko yung, dito ko na doon ko na, nasabi ko talagang ang tao talagang likas na masuwayon. Likas na sutil talaga. Kasi kahit na in-instructionan mo na, masiway mang gihapon. Kahit, alam mo yung pasunod mo na sa agihan na, lang po, diretso lang po. Balik ko. Wait lang po, makatulong mo. May mga hapit-hapit pa po, di ba po? So, likas sa tao ang sutil. Kaya nga, sabi dito, para lubusan mo maranasan ang milagro ng Panginoon, himala ng Lord, sabi dito, obey first. Sabi dito, ulitin ko, lift up your staff. Ano yung sabi ng Panginoon kay Moises? Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Anong hawak ni Moises? Isang tungkod. Anong meron ka ngayon? Anong hawak mo ngayon? Anong meron? Battery. May battery ka. Anong meron ka ngayon na kapag sinabi ng Panginoon, itapat mo ito? Sabi kay Moises, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. At mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran mo. So para maranasan mo ang milagro, ibig sabihin, miracles requires obedience. In a simple instruction. Simple instruction lang ha. Simple instruction lang kailangan. Pero minsan, sabi nga, naalala ko yung isa sa teacher namin nung high school. Simple, isa ito sa talagang tawag dito, yung talagang kasabihan niya, simple instruction you cannot follow. Minsan sa atin, sinabi na nga na, bawal dida ang ayam, beware of dogs. Pero yada, tapos nilapag na sa ayam, para na, mama, tawag kay mama niya. Minsan, may instruction na ang Panginoon. Napakasimple na instruction na pa. Sabi ko kanina, yung BI, ang Bible Basic Instruction before leaving earth. So, ito ang basic instruction natin. Pero bakit ang hirap natin sundin? Kasi nga sabi ko kanina, sabi ni Pastor Richie, ang hirap sa Panginoon, ang pasunurin tayo. Kasi akala natin akala easy lang yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Yes, easy lang nga kung susunod talaga tayo. Pero minsan nahihirapan tayo kasi nga may pagsuway. Minsan may magka-question pa tayo, Lord, okay kay po ang pamagitaas ang tungkod. Tapos kay po ang pansar. Sabi, Didi, lift up your staff. Hindi lang lift up ni Lord kung anong meron si Moises. Anong meron si Moises yung tungkod. Kaya kung anong meron, gagamitin niya ng Panginoon para ma-reveal ang miracle ng Lord. Gagamitin niya ng Panginoon. Kahit simpleng talent mo, kahit simpleng skills mo, gagamitin niya ng Panginoon. Kaya sa mga kapatid natin na nagsasabi na, hindi ko kaya magbahagi ng salita ng Panginoon. Sa simpleng ganyan po, gagamitin din niya ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon is obey first. Pakisabi, obey first. Hallelujah. Again, miracles requires obedience. Kung gusto mong maranasan ang milagro ng Panginoon, kung gusto mong pinagpipray mo, lumago tayo dito ang iglesia ng Gubat, lumago, miracles requires obedience. Amen. Kahit anong pray po natin, hallelujah! Thank you, Lord. Kahit ano pong dalangin, luhod at luhod, iyak at iyak natin sa Panginoon, na Lord, palaguin mo po ang Gubat, ang Gubat, Lord, madami po ang mawin na soul, Lord, madaming kaluluwa, Panginoon, maligtas. Pero kung walang pagsunod, kung hindi ka lalabas dyan, kung hindi ka mag-step out, lalabas ka, susundin mo yung utos ng Panginoon na magbahagi ng salita ng Panginoon, hindi po mangyayarang himala na hinihingi natin sa Panginoon. Kaya sabi dito, ulitin ko po ulit miracle requires obedience. Pakisabi sa katabi, sumunod ka na. Hallelujah, praise God. Faith plus obedience unlocks miracle. Amen. Sabi sa James 2, chapter 2, verse 17, faith without work is dead. Ayun, hallelujah. Faith without work is dead. Kaya, faith plus obedience unlock miracles.
Tama po ba? Faith plus obedience unlock miracles. Ibig sabihin, hindi lang po tayo mananatili sa pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi lang natin sasabihin, Lord, nagtitiwala po ako sa iyo. Kailangan po natin sumunod. Naalala ko yung isang topic namin sa isang prayer meeting. Ulitin ko yung about sa pagmamahal sa Panginoon. Hindi natin pwede sabihin mahal natin si Lord. Isang tanong, sino magsasabing mahal natin si Lord? Para na lang. Wala. Para nalugod. Sinong mahal si Lord? Amen. Amen. Ngayon, sabi ng Lord sa kanyang salita, John chapter 20, Obey my command. ang tumatanggap ng kanyang utos at tumutupad ng kanyang utos, ang siyang umiibig sa kanya. Ano daw po yung dalawa? Tumatanggap. Ang tumatanggap at ang Tumutupad. tumutupad. So, sa pagtupad, it requires obedience. Po ba? Kung talagang tumutupad ka ng salita ng Panginoon, kailangan may pagsunod. Tama po ba? Kailangan mo sumunod. So, madali natin sabihin na, God, I love you, God. I love you, Lord. Lord, nananampalataya ako sa iyo. Pero ang tanong, tinatanggap at tumutupad ka ba sa salita ng Panginoon, sa utos ng Panginoon? Kasi ang daling sabihin, Lord, I accept your word. Sabi mo, Lord, go ye and preach the gospel. Pero di ka man nagkakadto sa kapitbahay mo, yada ka man lang sa balay mo sa kwarto, rape ka. Hallelujah! Hallelujah. Faith plus obedience unlocks miracles. Kung gusto mong maranasan ang pagpapala ng Panginoon, hindi ka lang dapat manampalataya, kailangan po natin sumunod. Amen. Tandaan po natin, ang great testimony natin makikita sa kung paano natin pinamumuhay ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Tandaan din po natin na lahat tayo nagbabasa ng Bible, ang nagbabasa din po sa atin, yung hindi nagbabasa ng Bible. Binabasa po ang buhay natin. And kung talagang tunay tayo na nagbabasa ng Bible, dapat makita sa atin yung laman ng Biblia. Makita sa atin yung salita ng Panginoon. Kaya may kasabihan tayo, be a walking Bible. Hindi yung para kagano. Ibig sabihin po noon, be a walking Bible. May Bible dito, nilagay dito yung Bible. Sabi daw ni Sister Jonah, be a walking Bible. Hindi po. What I mean, kung ano yung nare-receive mo, kung ano yung nababasa mo mula sa salita ng Panginoon, ipamuhay po natin. Amen. Makita sa atin dapat yung mga salita na natatanggap natin sa Panginoon. Kung sabi ng salita ng Panginoon, magtiwala ka sa aking kakayahan, sabi ng salita ng Panginoon, dapat makita sa iyo na nagtitiwala ka sa salita ng Panginoon. Hindi yung sabi ng Panginoon, magtiwala ka anak sa akin, na-receive mo na nabasa mo, magtiwala ka sa aking kahumugot ng kalakasan. Pero sa totoong buhay, kanino ka humuhugot? Sa sarili. Una tigisa sa sarili. Misain pa. Sa Jowa Bells. So, Jowa Bells daw. Hallelujah. Minsan sa asawa. Pag dili na nagsimba ang asawa, hindi na ako masimba man. Hallelujah. Sa ano? Minsan sa kapatiran. Ako honestly, na-experience ko po yan. Yung minsan, sabi nga ni Lord, sinusumpa baga. Sabi baga po ng salita ng Panginoon, sinusumpa niya ang mga umaasa sa lakas ng kapwa. Kasi ang gusto ng Lord, umasa tayo sa lakas lang ng Panginoon. Kasi ang Panginoon limitless, sabi ko kanina, limitless ang Panginoon. So, tayo, as resources, kapwa mga resources tayo, limitado tayo. Hindi kumbaga sana, hindi mapupunan lahat ng kahit ng kulang na nakikita natin sa kapwa natin. So, na-experience ko yan, nung mga kasagsagan ng syempre, ginagamit tayo ng Panginoon. May isa tayong kapatiran sa San Vicente na talagang, alam mo yun, talagang, yung kapartner ko talaga sa ministry, palaging kasama ko talaga. At nung time na may something na nangyari talaga, na biglang, basta nagkaroon ng sabihin na natin, medyo nagkagulo medyo nagkaroon ng nagkuskusan sa mga karakter. Alam mo yun po. Sabi ko, honestly talaga na-disappoint ako. Kasi, kumbaga sa parang umasa ako sa lakas na, pag nakikita ko sila na malakas sila talaga, nandun din ako sa parang grabe din yung eagerness ko, yung passion ko kasi nakikita, sama-sama kami nag-aalab talaga kay Lord. Yung time doon, na-test ni Lord yung time na
parang nakasandig pala ako sa kanila ng konti naman. Hindi ko naman sinabing po kasi alam naman natin na si Lord talaga, siya dapat ang sandigin. Na nireveal sa akin ni Lord na nakasandig pala ako ng konti sa kanila. Nung nawala sila, nung time na nagkaroon ng problema, alam niyo po yun, parang naglaylo talaga po ako, honestly speaking. Inaamin ko talaga, aminado ako, naglaylo ako talaga sa ministry. Though active ako, pero naglaylo ako hindi sa ministry sa kung paano, naglaylo ako sa, lalo sa pakikipag-usap kay Lord. Nadamay ko si Lord. Kasi sabi ko, Lord, bakit ganun? Sabi ko, okay na sana eh. Parang nandun ako, naging, parang, alam niyo po yun na parang nakampante ako. Nakampante ako sa gano'n namin na setup na, nag-aalab kami lahat. Kaya sabi ko, okay kami lahat. Dinaanan ko ni Lord sa gano'n. Sabi ko, may mga challenges. Challenge ako ni Lord. Nagkaroon ako ng Red Sea that time nagkaroon ng problema. Doon na-reveal, pina-reveal sa akin ni Lord, pina-realize sa akin ni Lord na, anak, nakasandig ka sa kanila ng konti. Hindi ka sa akin buong sumasandig. Nakasandig ka sa kanila. Kasi kapag nandun sila, nag-aalab. Although yes, kahit wala sila, present ako lagi. Kasi yung talagang inano ko kay Lord, pinangako ko Lord. Sabi ko Lord, kahit wala na yung, kahit mag-isa na lang ako Lord, basta para sa iyo, Lord, tuloy pa rin ako. Hindi yun magiging daan. Pero, hindi ibig sabihin na ganun yung motto ko. Hindi ibig sabihin na parang, hindi mo masabi na hindi ako naglaylo. Aminado po ako naglaylo ako that time. Parang, alam mo yung sabi nga ng nanlamig ka na. Wala na yes, nandiyan ka pa. Nag-attend ka pa, present ka pa. Pero yung talagang, yung sabi nga genuine love, wala na. Naglaylo talaga ako that time na yun. And tinas talaga ako ng Panginoon. Dumating sa punto yung Red Sea talaga na yung sabi ko, doon ko na-realize na, Lord, kailangan ko talaga sa iyo ko ilagak ang pagtitiwala ko sa iyo ko ilagak ang kalakasan na kailangan ko talaga. Kaya, grabe yung tinuro sa akin that time ni Lord. Kaya dito nakita ko na sabi ko, hindi ka lang dapat manampalataya, kailangan mo din sumunod. Kung gusto mong maranasan ang pagpapala ng Panginoon, kailangan mo mag-rely. Yung pananampalataya ng Diyos, i-rely mo sa Panginoon. Yung obedience, it's about you. Nasa sa'yo yun. Sarili mo yung pagpapasya. So, kaya that time, as in, na-realize ko sa'yo, Lord, kailangan ko pala sa'yo kumasunod. Kailangan ko ilagak ulit sa'yo. Para balik ulit ako sa'yo, Lord. May kasama, babalik ulit sa'yo, Panginoon. Kaya kung may mga pagkakataon man na nagre-relate tayo ng lakas ng iba, pakisabi sa katabi, balik ka na sa Panginoon. Hallelujah, praise God. So, ulitin ko. Faith plus obedience unlocks miracles. So sabi dito, the stuff was ordinary but lifted in obedience. It carried God's power. So sabi dito, kung anong meron ka, yung sabi dito si Moises, yung tungkod lang yung meron siya. Tungkod lang yung meron siya na sabi ng Panginoon, itaas mo. Lift up your stuff. Sino dito ang merong mga talent? Sino dito ang sinasabi na, ito lang meron ako. Ito lang ang kaya ko. Yes, 5 tinapay. Daanan natin yan mamaya. Okay. So, hallelujah, praise God. Ayun, the stuff was ordinary. Sino may mga dala dito? Or kung anong meron ka na, sinasabi mo sa sarili mo na, Lord, ito lang meron ako. Lord, ito lang ang kaya ko. Amen. Mag-input, magbati ng word mo, Lord. Mo lang kaya ko, Lord. Lord, ang kaya ko lang, Lord, magupot lang sa evangelist eh. Pero, ayaw na dito, Lord, sa pagsaba. Ayaw na dito sa pag-share sa gospel, Lord. Maupot lang ako, Lord. Di ba pwede mo dito, Lord? Pero may mga ganyan kita, di ba? Yung, masupport lang ako, Lord. Amo na yung kaya ko, Lord. Masupport lang ako. Sino may mga gano'n na, minsan nasasabi sa sarili? Di ba, minsan gano'n tayo? Yes. Minsan, Lord, amo malay meron ko. Sabi ko, amo lang hatag ko sa'yo mo, Lord. Amo lang ialay ko. Pero sabi dito, even the stuff was ordinary na dala ni Moises, sabi dito, but lifted in obedience. Kahit anumang meron ka na sinasabi mo na, Lord, eto lang ako. Lord, eto lang ang dala ko. Sabi dito, it will be lifted in obedience. Pwede yan maitaas, pwede yan i-multiply ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod mo. Kung sinasabi mo na, Lord, ang kaya ko lang, Lord, nagibuon is magsurat sa lyrics sa Manila papers, sa kakanta naman sa person. Amo na yung kaya ko. Ang sabi ni Lord, though it's an ordinary, but it will lift it if you obey. Kapag may obedience na nakikita sa'yo, itataas yan ng Panginoon. Kapag itinaas mo yan sa Panginoon, imomultiply ng Panginoon. Ano nangyari dito yung time na itinaas ni Moises, yung kanyang tungkol. Sabi dito, itapat mo sa ibabaw ng
dagat ang iyong tungkod, mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Ano sabi ng Panginoon? Kapag itinaas mo yung bagay na meron ka na parang sa tingin mo ang liit lang, kapag itinaas mo yan sa Panginoon, sasabihin ko sa iyo, sabi dito, mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran mo. Makikita mo ang miracle ng Panginoon. Bubuksan ng Panginoon ang durungawan niya para makita mo yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Sabi dito, yun, ito, a little boy brought 5 loaves and 2 fish to Jesus. So it seems small, but in obedience, it feed thousands. So, di ba, limang tinapay lang yon and 2 isda. Tama po ba? Baka 5 isda. 2 tinapay. 5 tinapay, 2 isda. So, kung makikita natin, 5,000 na 5,000 na yung kumain nun, yung tawag dito? Yung 5,000 yung napakain ng 5 tinapay tapos 2 isda. Imagine that. Yun lang yun, pero nakapakain ng 5,000. Ikaw pa kaya na sinasabi mo na, Lord, ito lang ang meron ako, hindi kayang gawin yan, i-multiply ng Panginoon? Sasabihin mo sarili mo na, Lord, ito lang po, meron ako, ang liit lang po nito. Lord, maliit lang po ako, hindi ako makikita doon sa babagyan ako ng salita. Hindi ba yan kayang gawin ng Panginoon? Kung sa simula pa lang, sa Old Testament hanggang New Testament, pinakita ng Panginoon na pagpapala niya sa lahat ng nalagad niya. Yes. At ngayon, hindi ipakita ng Panginoon sa'yo, Amen. pero ang kailangan, obedience. Mm. Tama po ba? Ang kailangan, obedience. Kailangan mo lang sumunod. Sa simpleng instruction ni Yahweh kay Moises, sabi ni Yahweh, itapat mo ang iyong tungkod sa dagat. In English, lift your staff. Sino dito ang mayroong mga bagay? Halimbawa, sino dito ang, ito mga tungkod na ito kasi it consider as talent, yung talent mo, yung skills mo, yung ability mo, yung mga bagay na meron ka na kaya mong na sa tingin mo kaya mong ibigay sa Panginoon, pero parang naliliitan ka, na parang, Lord, hindi man to sapat. Parang, Lord, katulad din na pastor, ang gagaling na po, Lord, magsalita, ang gagaling na po magbagay sa salita. Ako parang, magang putyo-putyo lang ako, Lord. Minsan ganun tayo. Kasi tumitingin tayo sa kung anong kayang gawin ng iba. Kaya minsan, nagiging maliit na yung tingin natin sa sarili natin. Na hindi natin nakikita na ang Diyos ay malaki, ang Diyos ay God of miracle, na siyang magkukontrol ng buhay mo. Siyang talagang kikilos sa buhay mo if you allow Him, if you obey Him sa buhay mo. Amen. Kaya kung may mga talent ka man, sino dito may mga marunong kumanta? Amen. Naalala ko yung sabi ni Sister Karen, example ko lang ha. Sabi ni Sister Karen, kasi, kaya nakita niyo nag-song lead si Sister Karen kanina. May heart si Ate Karen. Ako ay appreciate si Sir Karen. May heart siya para matulungan. Kapag ako daw yung magsasalita, gusto niya, hindi ako yung magsasong lead. Kasi, kumbaga sa naawa daw si Ate Karen kasi gamit na ng boses ko. Sabi ko, okay lang naman para sa akin. Kasi doon naman ako talagang trinain ni Lord. Alam niyo naman po, hindi naman lingid sa lahat na hindi lang ako 100% ginamit. Source of God. And dito, ibang ate, minsan nagagamit din po tayo sa biyaya at tutulong ng Panginoon for God's glory. And dito, ito yung pangkasalukuyan na dito tayo sa gubat. So, sabi ko si Sister Karen, okay lang naman Ate Karen, walang problema. Pero yung heart ni Ate Karen nandoon, gusto niya makatulong. Kaya sabi gusto niya mag-song lead. Pero, ang gusto ni Ate Karen, turuan mo kami, Sister Jo. Sabi ko, wala naman akong Actually, it's all by God's grace, kaya ako nakakatayo sa unahan. Alam niyo po ba sinabi ni Ate Karen sa akin? Yung confident, Sister Jonah, yung confident, kasi gusto namin, actually po, kung paano ako nakakatayo dito, it's all by God's grace. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ay, ako po yung tipo ng tao, ayoko ng exposure. Sabi ko kay Pastor nung nagsasong lead pa lang, kasagsagan pa lang ng unang, ko sa worship team. Sabi ko, Pastor, pwede po ba mag-song lead na hindi ako nakikita? Boses ko lang yung marinig. Siyempre, alam nga naman, payagan tayo ni Pastor. Sabi ni Pastor, alam nga, hindi naman yung pwede Sister Jonah. Kasi ako talaga man tipo na ayaw ko exposure. Pwedeng, okay lang boses ko, ihayag ko sa inyo, magtalak-talak po ako dyan sa inyo. Ayoko na nakikita po ako. Kaya, grabe talaga yung, alam niyo, grabe yung pagbabago na ginawa sa akin ng Panginoon. Kasi ako yung tipo talaga na ayoko ng exposure. Pero, tingnan niyo po kung paano ginawa ng Panginoon. Paano minultiply ng Lord yung talent na meron ako. Kung napapansin niyo po na kung paano ako umawit or magpaawit, hindi po ito sagana ng aking kalakasan. Yes, aminado po ako may binigay si Lord na talent when it comes to singing. Yes, okay po ang boses ko, maganda ang boses ko. Pero hindi po ako ganito kaganda. Yung parang lalaro-laroan ko po yung tono. Hindi po. Dumaan din po ako sa training.
sumunod din ako kay Lord. Minsan talagang dumaan din ako nagiging nasisintunado din po ako. Hindi lang naririnig ng iba. Akala nila hindi po ako nasisintunado. Akala nila hindi ako napipiyok. Napipiyok din po ako. Pero ang gusto ko sabihin, kasi nung time na sumusunod lang ako sa Panginoon, kapag sinabi ni Pastor na, Sister Jonah, pwede ka ba sa Sorsogon, mag-song lead ka doon, wala doon nagsusong lead, wala doon worship leader, pwede ka doon, gamitin ka doon ng Panginoon. Yes lang ako na yes kay Pastor. Kaya sabi ko, kahit alam niyo po, wala na akong boses. Dumating po sa punto ng buhay ko as a worship leader, wala po akong boses nag-lead. I think alam yan ni na Sister Nin and Sister Karen. And hindi ko alam din po ata ninyo, siguro narinig niyo na ako. Nag-umpisa po ako sa song lead, paus po ako. As in, wala po talaga akong boses. Kaya dun ko na ang Panginoon. Kaya hindi ko kayang magmalaki na yes, may boses ako. Hindi ko magawang magmalaki na may boses ako. Kaya kong laruin ang lahat ng kanta. Kaya kong bigyan ng kung makulot-kulot na sinasabi nila. Kaya ko yung laruin. Pero hindi ko kaya magmalaki po dahil dyan sa nagagawa ko. Kasi nagsimula po ako sa pagsonglit, paus po ako. Hallelujah. Kumbaga, ibinaba muna ako ng Panginoon. Kasi sabi ko nga, Lord, all things work together for good. Kung hindi ako doon pinasimula ng Panginoon sa paus ako na magsonglit, siguro, baka ngayon nagkaroon po tayo ng spiritual, spiritual sickness, yung cerebral palsy, spiritual cerebral palsy ba tawag nun? Nabulol tayo. Basta yun, yung lumalaki ang ulo, in spiritual, baka nagkaroon tayo doon. Kaya ako, I praise God, nagpapasalamat ako kapag kasi ko, Lord, thank you, kasi pinasimula mo ako na paus ako. Wala akong may pagmamalaki. Kaya makita niyo po sa akin, kahit paus ako, okay lang magsumulit ako. Wala akong pakialam, bahala kayo kung anong sabihin niyo sa akin, kung magpiyok ako dyan, kung wala na akong boses, basta ako kakawit sa Panginoon. Doon ako naturuan ng Lord. Kaya, when it comes kapag nag-obey ka talaga sa Panginoon, tuturuan ka ng Panginoon. Amen. Makikita mo yung pagpapala ng Panginoon. Tingnan niyo po, hanggang sa nasanay ang boses ko. Praise God. Minsan, napapaos pa naman, pero hindi na ganun talaga tulad nung dati. Hindi ko na nakita doon. And lalo pag higit sa lahat nung tinuruan ako ng Panginoon mag-fasting, as in kapag magsusonglid ako, kapag nagpa-fasting talaga ako, nakita ko kung paano ini-enhance ng Lord ang boses ko. Kahit masakit na ang boses ko, when it comes kapag tumatay na ako sa unahan, naalala ko may nagsabi sa akin na, kasi pause talaga ako that time eh. Magbaba ko sa stage, magbaba ko sa pulpito after ko mag-song lead, wala talaga ako boses, may nagkausap sa akin isang youth. Sabi niya, ba't wala kang boses pero pag nasa unahan meron? And doon ko nakita yung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko. Kapag sumusunod lang po tayo, makikita natin yung pagpapala ng Panginoon. Kaya nakita ko yung pagbabago ng aking boses. Hindi na katulad nung dati, kumbaga natuto ako mag-handle, kung paano i-handle yung boses ko. Pero syempre, may mga pagkakataon pa naman po na, syempre, prone nga tayo sa pagiging sutil. May mga pagkakataon pa, tapos po, kumanta, umiinom ng malamig. Pero wag yun na pong wag yun na pong tularan. So yun, kahit anong talent po na meron ka, gagamitin niya ng Panginoon. Amen. Ulitin ko, sino marunong kumawit po dito? Hallelujah. Sino sabi na sintunado? Sino marunong sumayaw? Pwede po natin niya ipagamit sa Panginoon. O sumasayaw si Kuya Pao. Hallelujah. Alam ko may gagamitin ng Panginoon. And ako, isa ito sa dinideclare ko po, na hindi lang po kami ang gusto ko talaga, ako, yung heart ko talaga, yung burden ko, na hindi lang kami yung makita dito sa unahan na ginagamit ng Lord. Gusto ko lahat po tayo. Lahat po tayo gagamitin ng Panginoon. Kasi hindi pwedeng kami lang, hindi pwedeng sina pastor lang. Kaya ako, actually po, nagsimula ako sa desire na, Lord, gusto kong tulungan sina pastor. Kasi nakita ko yung hirap, yung parang lagarit na si pastor. Papunta ng San Vicente, galing Barcelona, papuntang San Vicente, papunta naman Sorsogon, papuntang Gubat, saan pa. Halos, di mo na malaman kung, minsan di na nakakapagpahinga si na pastor talaga po. And nagsimula ako dun sa desire, Lord, gusto ko tuwa. Nagkaroon ako ng yung burden na, Lord, please naman, turuan mo na ako, Lord. Parang gusto ko i-pass forward na, Lord, please naman. Gusto ko na magamit mo na maging katuwang ni na pastor. And syempre, hindi naman talaga madali. Dinaan talaga. Dahil dun sa desire ko, dinaan ako ni Lord sa pinaka-biggest battle ko talaga. Dumaan ako doon sa mga bagay na ayaw kong daanan.
Pero pinadaan ako ng Lord. Dahil nga dun sa desire ko. Kaya sabi ni Lord, gusto mong magamit? Gusto mong ma-advance? Sige, dumaan ka na dito. And syempre, di ako makareklamo kay Lord. Kaya nagdi-desire ako, Lord. Di ko na mabawi ang desire ko. Di ko na mabawi ang sabi ko, Lord, gusto ko makatuwang sa ministry. Gusto ko magamit mo talaga para at least makita ko naman na kahit papano ang ating abang lingkod na may makakapagpahinga kahit papano. Yung heart natin, alam na, syempre, kailangan po natin alagaan din ang ating mga abang lingkod. Kaya sabi ko, minsan nag-question ako, Lord, tama ba na nag-desire ako sa day? As in, inagi po talaga, dinaan talaga ako ng Lord sa battle na ayokong maranasan. Sabi ko nga, nung nakaraan, kung naaalala niyo po yung isa sa sinabi ko na, yung kinakatakutan po natin na maranasan, ipapadaan tayo doon ng Panginoon. Kasi yun yung gagamitin ng Panginoon na battle sa buhay mo para malagpasan mo at ma-overcome yung mga kahinaan mo. Ayaw mong tawag dito, ayaw mong maghiwalay, halimbawa, ayaw mo magkaroon kayo ng problema ng kapartner mo, ng asawa mo, ipaparaan kayo din ng Panginoon. Kasi itetest ng Lord yung relationship mo, kung gaano katotoo. Itetest ng Panginoon kung gaano kayo naninindigan na, ano yung pinagsinusumpaan? Wow. Yung vow, di ba po? Sa hirap at ginhawa, till death do us part. Pasensya na po, di ko po alam kasi di ba po ako dumaan yan. Nababanggit ko lang po, nasasama ko lang po ang sarili ko sa may asawa, pero hindi pa po ako dyan dumaan. Yun, sa hirap at ginhawa, till death do us part, itetest yun ng Panginoon. Yung vow nyo sa bawat isa, itetest yun ng Panginoon. Kaya ipaparaan kayo ng Panginoon. Di ba minsan gusto natin, Lord, sana payapa lang po kami. Minsan magpipray tayo, Lord, sana okay ang araw namin ngayon. Sana po payapa, sana tagumpay po. Minsan, ipaparaan ka muna ng Panginoon na ipapaisip sa'yo na magtatagumpay bang gawain namin. Minsan, ipapadoubt ka muna ng Panginoon. Hindi para sabihin na mag-doubt ka, kundi gusto ng Lord ipaunawa sa iyo na yung doubt na-experience mo, dapat hindi mo yan maranasan, hindi mo yan maramdaman. Dapat ang mapalitan yan, yung doubt mo is mapalitan ng pagtitiwala mo sa Panginoon. Amen. Doon titingnan ng Panginoon kung gaano ka nananampalataya sa Kanya. So sabi dito, ano man yung mga bagay, ano man yung tungkod sa buhay mo, na katulad ni Moises, ano man yung hawak mo na meron ka, ano man yung meron ka, maliit man yan o malaki, kumbaga sa katanggap-tanggap man yan o hindi sa harapan ng tao, kumbaga hindi man yung ma-accept, ma-appreciate ng tao. Halimbawa kung sa pag-awit, gusto mo man umawit pero ayaw sa'yo ng awit. kahit ganyan yung naiisip mo, sabi ng Panginoon, He will multiply it. Amen. Kaya yang i-multiply ng Panginoon. Hindi mo kailangang i-enhance ang skills mo, i-enhance ang pagsasalita mo sa unahan, sa sarili mong lakas, kasi si Lord ang gagawa niya sa'yo. Si Lord ang mag-multiply niya sa'yo. Ano pa ang sabi po ng salita ng Panginoon? Ang gusto ng Panginoon po is yung nakasuko tayo sa Kanya. Once na hindi tayo nakasuko talaga sa Kanya, hindi tayo matututong sumunod sa Kanya. Kaya kailangan po natin sumunod muna bago tayo kumilos, kailangan natin sumunod muna tayo. Ano yung sinasabi ng Panginoon sa'yo? May kino-convict ba ang Lord na, bigyan mo si ganito, sundin mo, magbahagi ka ng salita ng Panginoon sa lugar na ito. May mga time na ganun conviction, di ba po? May mga vision tayo na minsan pinapakita ng Panginoon na sa lugar na ito, nakikita mo yung sarili mo, nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon. May mga ganun na vision ng Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon sabi, obey first. Ano sabi ng Panginoon? Obey first. Lift up your staff. Isuko mo muna sa Kanya kung anong meron ka. Tandaan natin, sabi ng Panginoon, kung ang mga plano natin hindi natin susuko sa Kanya, walang katagumpayan. Kailangan natin isuko sa Panginoon lahat ng plano natin, lahat ng desisyon natin, lahat ng sariling pananaw natin, ang sarili natin mismo, ang buong pagkatao natin mismo, ang own will natin mismo, dapat nakasuko sa Panginoon. Ang own desire din natin nakasuko sa Panginoon. Kami mga mission team, may own desire din po kami. Nalala ko si Ate Nin, gamitin ko lang yung testimony Ate Nin. Nalala ko, siyempre tapos po siya, kakatapos lang po niya ng pag-aaral NTREP, tama po ba? NTREP. So, siyempre professional. Siyempre, excited siya na magpa-Maynila. Pumunta na. May mga plano na yan. Pero siyempre dahil sa katawagan ng Panginoon, ginawa niyang i-ignore, ginawa niyang isantabi ang own desire niya, ang sarili niyang desire, para alang-alang sa Panginoon. Kasi sabi ng Lord, kung gusto mong pagpalain kita, sumunod ka muna. I-surrender mo muna lahat ng meron ka sa akin. Sabi, lift up your staff. And ano pa, hindi mo lang dapat i-lift up ang staff na meron ka, kundi stretch out your hand. Ibig sabihin, hindi ka lang dapat
eh hindi mo lang itataas ang iyong, kung anong meron ka, kundi pati ikaw mismo, itaas mo ang sarili. Ikaw mismo, hindi lang kung anong talent na meron ka, hindi lang kung anong bagay na meron ka, may negosyo ka, itaas mo sa Panginoon. Kung gusto mo magbilagro ang Panginoon sa negosyo mo, kung gusto mo magbilagro ang Panginoon sa buhay mo, itaas mo sa Panginoon kung anong meron ka. Ang mamunti mong kaalaman, ang karunungan na meron ka, itaas mo sa Panginoon. At kasabay ng pagtaas natin sa Panginoon, mga bagay na meron tayo, itaas din natin ang kamay natin upang pagsuko sa Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Sabi dito, obedience unlocks God's power. Kung gusto mo makita ang kapangyarihan ng Panginoon, kailangan mong sumunod sa Panginoon. Sabi pa dito, delayed obedience is disobedience. Tandaan po natin, itong pakatandaan natin, kapag sumunod tayo sa Panginoon, kapag kinonvict po tayo ng Panginoon, automatic dapat may radical obedience po tayo. Kasi kapag nagsabi ang Panginoon, o anak, pray ka na ngayon. Anak, mag-devotion ka na. Sa ganitong oras, sinabi ni Lord, mag-devotion na. Tapos sige pang para 5-5. Lord, wait lang po. 5 minutes pa po, Lord. Wait lang, Lord. Napipilaw pa ako, Lord. Wait lang. Alam niyo po ba, kapag even ang delayed obedience, kahit delayed obedience, sumunod ka man, pero delayed yan, disobedience pa rin yan sa harapan ng Panginoon. Kasi ano pong ibig sabihin ng salita na, anong ibig sabihin sa pinag-aaralan natin? Kapag may conviction ng Panginoon, ibig sabihin, may gagawin siya doon. Kapag hindi mo yung ginawa at nagkumbaga sa Bicol, nagpaliman-liman ka, pag abot sa oras, magkikilang bagang kabudlay na. Bagang wara na power, bagang wara na impact. Tama po ba? Halimbawa, for example, kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon, may kinukonvict ang Lord. Puntahan mo si ganito. Pumunta ka dun sa lugar na yon. Minsan may mga pagkakataon sa ato na, Lord, wait lang, anak ng Lord. Mamaya na Lord, kay medyo maano pa ako, Lord, wait lang. Hanggang sa naglipas ng oras, naghapon na lamang, nagkaroon ka na ng courage na, Lord, ready na ako, Lord. Hapon na ha, ready na ako, Lord. Bahagi na ako. Pag abot mo dito, wala man sa tao. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Kapag may kinukonvict ang Lord, dapat may radical obedience kita kasi nga, doon magkikilos ang Panginoon. Doon mo makikita ang power ng Lord. Lakas talaga ng power ng Lord. Hallelujah! Kawa natin si Lord! Ang lakas ng power ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! So, hallelujah! So, thank you, Kuya Michael. So, yun. Sa pagsunod natin sa Panginoon, hallelujah. Loba. Thank you, Kuya Michael. Ayan. Sa pagsunod natin sa Panginoon, doon mo makikita ang power ng Lord. Praise God. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Praise God. Lakas ng power ni Lord, ha? Hallelujah. So, sa pagsunod natin sa Panginoon, doon natin makikita ang power ng Panginoon. Pero kung magiging delayed ang pagsunod natin sa Panginoon, disobedience pa rin yan. Kasi sabi ng Lord, sa ganitong oras, anak, mag-pray ka na. Ganitong oras, anak, minsan nagpakonvict si Lord, anak, devotion time na. Anak, quiet time na natin. Kasi mag-uusap na tayo, fellowship na tayo, anak. Pero sabi mo, Lord, wait lang. I-scroll mo na ako, Lord. Lord, wait lang, kayo may pigigibot ako po. Lord, wait lang. Hanggang sa naglipas ang oras. Pag-abot sa ikaw na, okay ka na, pwede Lord, ready na ako, Lord. Di mo na maramdaman si Lord. Mabudlay na, napipilaw ka na. Grabe na, kumbaga earthly conscious ka na. Makulog na ang tiyan, makulog na ang tuhod, makulog na ang ulo, nalilibong na, Lord, napipilaw na ako. Hanggang sa di ka na nakapag-pray. Kasi nga, yung time na kinukonvict na ang Lord, dapat dun tayo kumikilos. Dapat dun tayo sumusunod. Dahil dun ipapakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya. Kasi kapag, kapag pinayaan natin, pinaliman-limanan natin yung conviction ng Panginoon, mawawala yung power. Mawawala yung pagkilos ng Holy Spirit. Grasya at habag na lang ng Panginoon kung magkaroon ng impact yan. Pero sa experience ko po talaga, kapag may delayed obedience, pagdating dun sa lugar na yung parang wala na. Parang ikaw mismo di ka na-bless sa ginawa mo. Kahit ikaw mismo di mo ma-feel na, Lord, nabigyan ba kita ng kaluguran? Kasi nga, delayed na eh. Disobedience na din yung sa harapan ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, obey first.
Kailangan natin sumunod. Kung gusto mong lumago ang bahay-sambahan natin, kung gusto natin na maging madami tayo dito, yung quantity ng lahat ng kapatiran dito is dumami, pagpalain tayo ng Panginoon, patuloy tayong gamitin ng Lord. Ang sabi ng Panginoon, obey first. Ano ba yung inuutos ng Panginoon sa buhay mo ngayon? Kailangan natin sundin muna. Pagkasabi sa katabi, mag-obey na po tayo. Obey na po tayo. Hallelujah, praise God. Ano pa? Obey na. Hindi lang po tayo susunod, kundi sabi po dito, kung gusto natin maranasan ang pagpapala ng Panginoon, pangalawa, actions follow. Kung susunod po tayo, dapat may actions. It required actions. Tama po ba? It requires action. Dapat mag-go forward po tayo. Kapag may pagkakataon na binibigay ang Panginoon, dapat gumusong po tayo. Naalala ko yung kasabihan na isa sa nakapagpukaw sa amin sa worship team dati sa San Vicente nung nandun pa po ako. Nakapagpukaw sa namin, sa talagang sa spirito namin talaga. Alam niyo po yun na madaming gustong lumangoy, pero maraming ayaw lumusong. Tama po ba? Maraming gustong lumangoy. Gustong gamitin ng Panginoon, alam mo yun, yung parang gustong magpagamit sa Panginoon, pero ayaw naman lumusong. Sabi dito, kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, kailangan mag-go forward. Kailangan mo lumusong. Sabi pa dito, God said, tell the children of Israel to go forward. Sabi sa Exodus 14 chapter 15, sabi dito, sinabi na Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. So sa paglakad, di ba, it requires to step forward. Tama po ba? Kailangan mag-go forward. Hindi ka naman masasabi na naglalakad ka kung hindi ka umaalis sa pwesto mo. Tama po ba? Hindi ko sinasabi, naglalakad ako. Mga kapatid, naglalakad po ako. Sa tingin nyo, kaya paniniwalaan nyo ako. Hindi po. Kung hindi ako umaalis dito sa kinatatayuan ko. Pero kapag nag-go forward ako, mga kapatid, naglalakad ako, maniniwala kayo. Sino na gusto sabihin ng Panginoon? Hindi lang tayo dapat mag-obey, kundi actions follow. Kailangan natin mag-go forward. Sabi pa dito, it was not enough to lift the staff. They had to step into the path and that God opened. Nung yung sabi ng Panginoon, Yahweh, itapat mo sa ibabaw ng dagat ng iyong tungkod at mahati ang tubig at matutuyo at ang lalakaran ninyo. Nung sabi ng ni Yahweh na itaas, hindi lang po ito nagtatapos. Kundi sabi dito, kailangan natin mag-step forward. Sa tingin nyo kaya, makakalis kaya mga Israelites nung time na, di ba, itinaas na ni Moises yung tungkod, nahati na yung dagat. Makakalis kaya mga Israelites kung hindi sila mag-step forward? Hindi. Kung hindi sila mag-go forward? Di ba kailangan mag-go forward? Kasi paano sila maliligtas? Kailangan mag-go forward. So, sa buhay natin sa Christian, kailangan mo mag-go forward. Kung gusto mo pagpalain ng Panginoon, kailangan hindi ka lang dapat sumunod, kundi mag-go forward ka din. Dapat may action na nagli-lead sa'yo. May action dapat na makikita sa'yo. Sabi pa dito, faith is not a passive, it requires movement. Hindi lang dapat tayo isang monument. Yes, nananampalataya tayo, pero nandiyan ka lang, hindi ka kumikilos. Para kang monument. Ang sabi dito ng Panginoon, it requires movement. Kung nananampalataya ka, dapat may movement na makikita sa buhay mo. Dapat yung pinananampalatayaan mo nakikita sa sarili mo mismo. Nakikita sa kung paano mo pinapamuhay. So, obedience without action, hesitation po ang magiging kalalabasan. Actions brings breakthrough. Unlike kapag may actions ka, it will bring breakthrough po sa buhay mo. And kapag may obedience ka pero walang actions, mag-hesitate ka. Yada na matanggap daw, hindi pag dilit mo. Pinangunahan na. Ayaw na. Dito na lang kita, okay, bagang mas okay ang bayon. May hesitation na. Kaya minsan, sabi ni Lord, puntahan niyo ito. Pero pagkita mo, buwan dilit mo, bagang harabok man, bagang di ba na kita tanggapan, dito na lang kayo sa isad. Kaya minsan, di na kita nakawin sa soul natin kasi naunahan na tayo ng mga reasoning natin. Naunahan na tayo, nag-overthink na tayo. Kasi lalo na kung nakakita tayo sa panlabas, nag-overthink na tayo. So, sabi dito, obedience without action, may hesitation po tayo. Magkakaroon tayo ng hesitation sa buhay natin. Kaya minsan kapag sinabi na ng Panginoon na pagpapalain kita anak pero nakakita ka sa problema mo, weird tunay ba? Pag ang dili man kayo, nagkukulang nga kami simpugas, tapos pagpapalaon mo kami, sabi mo. May hesitation na. Kasi nga, wala sin action. Nag-obey ka pero wala sin action.
Amoy na nabati mo lang na, amoy na yung mga tao na kung saan nag-uupod lang, lalo tigit na, nag-uupod lang sa pag-ibanghelyo. Pero nung sabi mo na, nalala ko yung serenading ha. Sige lang, upod. Tapos, di ba bigla, may ano, sige ikaw po magdedicate ka po. Minsan nag-atras kita, tawa po ba? Mas gusto lang natin na mag-upod. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi ka lang sumunod. Yes, nandun na yung pagsunod mo, pero gusto ng Panginoon, may action din. Makita din sa'yo na ginagawa mo yung pagsunod mo. Kaya kailangan mo din magbahagi ng salita ng Panginoon, ha? Magbabahagi na po ba ng salita ng Panginoon? Amen. Lahat naman tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, praise God. So, ito. So, action brings breakthrough. So, para makapagkilos po tayo, para makagalaw tayo, makagawa tayo ng bagay na pinapagawa ng Panginoon, kailangan po natin itigilan ang paglingon sa likod. Stop looking back. Ano ito? Ano yung ibig sabihin ng ating pinag-aaralan? Israel want to go back to Egypt. Doon naglalakad po mga Israelites, pero ang isip nila saan? Nasa Egypt. Minsan ganun po tayo. Nandito na tayo. Ginagamit tayo ni Lord. Pero ang isip natin, nasa dati nating buhay. Tama po? Yes. Kaya minsan hindi tayo makausad-usad. Sabi ni Lord, anak, umusad ka na, lumusong ka na. Di ka pa rin makausad. Ang hirap mong bit-bitin ang iyong paa kasi nga, gusto mo pang pumunta sa likod, gusto mo pang lumingon sa nakaraan mo. Tama po ba? Hallelujah. Tandaan natin, ang nakaraan po natin. Yun, hallelujah. Tandaan po natin, ang mga nakaraan natin, lalo tigit sa kapag mga negatibong naranasan natin sa nakaraan, tapos hindi natin kayang bitawan, yan po ang huhugot at huhugot sa atin. Huhugot at huhugot sa atin paatras para hindi tayo magamit ng Panginoon. Kaya, minsan, naalala ko, bind in His Word. Hanggat hindi mo kayang putulin yung tali na nakatali sa nakaraan mo, hindi ka makakapunta sa ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Kaya putulin na. Cut the rope sa nakaraan. Sabi nga tama ba ni Apostle Paul? Sinisikap kong limutin ang nakaraan at sinisikap ko din na harapin ang kasalukuyan. So, ibig sabihin, hindi madaling kalimutan ang nakaraan. Pero, sabi ni Apostle Paul, sinisikap kong limutin, hindi ko sinisikap alalahanin. Hallelujah. Nandito na tayo sa future, pero ang isip natin nasa past. Sa past. Nabilin sa I mean, nandito na tayo sa present, pero ang isip natin nasa past. Kaya yung future na pinapakita ng Panginoon, hindi natin makita. Tama po ba? Kasi dapat nasa present ka, dapat ang kita mo is nasa future. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Pero minsan, kung tumitingin tayo sa nakaraan, looking the yung mga failure natin, na dati kami nag-away sa asawa ko, ulit sa ako ng asawa ko. Si mama, di ako yung dili pa ako yung babati. Binayaan ako sa dati kong jowa. Kaya minsan sa mga youth minsan ayaw nang magmahal, yung mga tamang edad lang po ayaw nang magmahal kasi nga, yung naranasan nila sa past nila, yun yung nagiging daan para hindi na sila magmahal. Tama po ba? Yun yung nagiging hadlang. Abo ko na magkatrato. Abo ko na magkatrato. Pero sa mga tamang edad lang po ito ha. Minsan may mga ganun talaga na minsan may hinahatag man ang Lord, pero Hallelujah. Bo na, bo. kumbaga, huwag na nga tayo dun sa mga katrato. May binibigay ang Lord na blessing. Kasi baka maano mga youth eh. Kami ni Ate Jonah, may hinatag na kasi basta amo na nga ito, i-grab ko na lugod. Huwag na tayo doon. Mga bata pa po tayo. So, may hinahatag na si Lord na blessing, di mo makuha-kuha kasi di mo mabuhian yung dating mo. Yung dating pananaw mo na, Lord, kasi malugi man ako sa din. Lord, masana mawawarain eh. Kasi yung dati mong pas kasi nawara din. Nalugi din yung mga parang, sabihin na natin, nanakawang ka ng mga pinansyal. Nadaya ka. Na-reject ka. Kaya yung kasalukuyan mo, may ingatag na sa'yo, di mo matanggap-tanggap, di mo makuha-kuha. Kaya naka-stick ka dito sa mindset mo na, Lord, di man maawat sa ko. Lord, hanggang ano man lang ina.
Kaya minsan di mo buong maranasan ang milagro ng Panginoon. Kasi patuloy tayo na ang isip natin patuloy na nakatali sa nakaraan. Kaya kailangan natin putulin. Sabi sa katabi, putulin mo na ang tali na nagko-connect sa nakaraan mo. Tuloy mo na. Hallelujah. Ano pa? Sabi dito, you need to stop looking back Tuloy na. and you start moving in faith. Sabi sa salita ng Panginoon, we start moving in faith. We live not by sight, but But by faith. Tama po ba? We live not by sight, but by faith. Kaya sabi dito, start moving in faith. Kumilos tayo na may pananampalataya. We walk by faith. Oh, we walk by faith. Tama po ba? Hallelujah. We walk by faith, not by sight. Lalakad tayo. Kung gusto natin lumago ang ating bahay sa bahan, lumakad tayo na may pananampalataya. Gusto mo maraming kaluluwa ang makakilala sa Panginoon, lumakad tayo na may pananampalataya. Mag-ebanghelyo tayo, mag-share tayo ng gospel, ng salita ng Panginoon ng may pananampalataya. Hindi nang may hesitation. Hindi nang may pagdududa. Kakatapos lang sa duel, yung pagkabutida, saan kita makarad ko? Dito ngayon. Bagadik man dito maano, dito na lang kita. Tapos, burulag kita sa Sabi dito, you need to start moving in faith. Amen. We walk by faith, not by sight. Pananampalataya ang tinitingnan sa atin ng Panginoon. Hindi natin kailangan maunawaan muna bago tayo manampalataya. Ang kailangan natin manampalataya muna sa Panginoon upang maunawaan natin ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Tama po ba? Kasi minsan gusto natin, Lord, nakairog sa din nangyayari sa buhay ko. Gusto natin unawaan muna, na which di natin yan maunawaan hanggat hindi ka mananampalataya sa Panginoon, hanggat hindi mo ipagkakatiwala sa Lord ang lahat ng mga pinagdaraanan mo. Kaya kailangan mo munang manampalataya sa Diyos para maunawaan mo kung ano yung mga sitwasyon na pinagdaraanan mo. Kung bakit ka nandiyan sa sitwasyon mo ngayon, kung bakit hindi ka makaalis-alis dyan sa sitwasyon mo, kailangan mo muna panampalatayaan ang salita ng Panginoon upang maunawaan mo yan at ipapaunawa yan sa iyo ng Panginoon. Sabi pa dito, you need to, hindi lang tayo titigil sa pagtingin sa nakaraan po natin, kundi magsimula tayong kumilos na may pananampalataya, and syempre we need to go forward for the sake of other. Kailangan natin mag-step forward, hindi lang sa sarili mo, kundi for the sake of your family, for the sake of your friends, for the sake of your mga katrabaho, for the sake of sino pa po, for your community. Di ba kumikilos po tayo, nagpapahagi tayo ng salita ng Panginoon para sa kanila, para sa kaligtasan din nila. Kung paano natin na-receive ang kaligtasan, ganun din po dapat talaga tayo. Amen. We go forward for the sake of others. Hindi tayo tinuturuan ng Panginoon maging selfish, na tayo lang dito, mag-stick na tayo dito sa ganitong bilang. Ang gusto ng Panginoon, we need to go forward. Kaya kung gusto natin lumago ang bayan ng gubat, hindi lang tayo mananati na tayo lang, hindi tayo magkakasawa ng mukha, gusto nyo may bago. Kailangan natin mag-go forward. Amen. We need to go forward. We need to move for the sake of others. Ang iisipin natin lagi ang iba. Hindi lang ang ating sarili. Tama po ba? Kasi tayo, yes, naligtas na tayo. Nandito na tayo, ginagamit na tayo ng Panginoon. Pero paano naman ang iba? We need to go forward for the sake of not just for yourself, but for your family, for your community, and for the souls waiting to know Christ. Para sa mga kaluluwa na naghihintay ng kaligtasan mula kay Kristo. And yun naman ang nais ng Panginoon. And dapat magkaroon tayo ng iisang espiritu. Makaisa tayo ng Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang salita, pagbabahagi ng kaligtasan na nais ng Panginoon. Ang nag-iisang ministeryo ng Panginoon na patuloy na maranasan ng lahat ng tao ang kaligtasan niya. Amen po ba? Amen. Sabi pa dito, and ang result, kapag may action daw po tayo, kapag nag-obey tayo, kapag may actions po na ginawa tayo, at syempre, kapag hindi tayo tumingin sa nakaraan natin, kapag nagsimula daw po tayo na kumilos na may pananampalataya at mag-go forward tayo for the sake of other, ang result daw po, impossible become possible. Tama po ba? Amen. God specializes in His possibilities. Hindi kikilos ang Panginoon sa mga posible na. Kasi given na yon. Kikilos ang Panginoon sa mga imposible sa buhay mo. May imposible bang bagay ka na nararanasan mo? Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, God, He will specialize it. When you think it is impossible, He will specialize it para sa iyo. Amen. Kikilos at kikilos siya diyan. Sabi pa dito, the obstacle became the pathway to victory. Yang mga pinagdaraanan mo na yan, hindi yan para tabunan ka.
Hindi yung para bigyan ka ng pader para hindi mo makita ang katagumpayan na binibigay ng Panginoon. Kundi, yung mga pinagdaraanan mo yan, pwede mo yung gamitin para maging pathway o para maging hagdanan para papunta sa katagumpayan. Kasi minsan may mga pinagdaraanan tayo, ang ginagawa natin, nag-build tayo ng pader. Pader yung binibuild natin. Pero ang gusto ng Panginoon gawin natin dapat itong pathway, lakaran, daanan, or gawin nating hagdanan patungo sa katagumpayan. Huwag nating gawing pader. Kaya minsan nag-isolate na, minsan wala na sinano, di mo na makontak-kontak, ay wala na si sister, di na nagpa-contact, nag-block na, in-unfriend na sa Facebook. Kaya, kasi nga, nagbibuild ng pader. Yung mga pinagdaraanan, pader na yung binibuild. Tama po ba? Sabi pa dito, our greatest obstacle can become your greatest testimony. Huwag ka mag-alala, yung pinagdaraanan mo na yan, magiging greatest testimony mo yan. Yan yung magiging daan ng Panginoon para mas paniwalaan ng mga taong babahaginan mo ng salita ng Panginoon, maniniwala siya dyan. Naalala niyo yung kwento ng babae Samaritana? Diba nung na-encounter niya si Jesus Christ, dali-dali siya bumalik sa kanilang bayan. Pagbalik sa bayan, binahagi niya salita ng Panginoon, binahagi niya si Jesus Christ. Kung sino si Jesus Christ nung nakilala niya that time. At anong nangyari doon? Naligtas yung maraming mga Samaritano sa bayang iyon. So sabi dito, your greatest obstacle can become your greatest testimony. Maaring yung mga pinagdaraanan mo sa mga oras na ito parang para sa iyo imposible. Imposible na mangyari yan, imposible na malagpasan mo yan. Pero sabi ng Lord, it will become a greatest testimony. Maghintay ka lang. At sa paghihintay mo, kailangan mo lang manampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, never limit God. He can turn your sickness into healing. He can turn your debt into provision. He can turn your defeat into victory. And He will make you, dati troublemaker ka, ngayon, a problem solver na. Amen. Tama po ba? Hallelujah. Dati kung negative thinker ka, He will turn you into positive thinker. Amen. Tama po ba? Ulitin ko. Huwag mo limitahan ng Panginoon. Amen. Kaya niyang baliktarin, kaya niyang i-twist ang lahat ng pangyayari sa buhay. Kaya niyang i-twist lahat ng mga sitwasyon mo sa buhay mo. Sabi dito, ulitin ko lang, para magkaroon kayo ng talagang courage na panindigan to. Ang sakit na meron ka ngayon, ang karamdaman na meron ka ngayon, kayang i-twist ng Panginoon sa kagalingan. Because He is a Jehovah Rapha. Amen po ba? He is a Jehovah Rapha. He is our great doctor. Tama po ba? And sabi pa dito, depth into provision. Yung mga kautangan mo, yung mga yan nakakulangan mo, Amen. kayang i-twist ng Panginoon into provision. Ipoprovide yan ng Panginoon sa buhay mo. Ang kailangan mo mag-obey and sabayan mo ng pagkilos. Sabi dito pa, defeat into victory. Kung dati sa buhay mo, sa nakaraan mo, talo ka, nag-fail ka, na-reject ka, sabi ng Panginoon, He can turn it into a victory. Amen. Magtatagumpay ka sa mga oras na ito. And sabi dito, kung dati troublemaker ka, ngayon, peacemaker or problem solver ka na. Kung dati is negative thinker ka, ngayon positive thinker ka na. Tama po ba? Hallelujah, praise God. And syempre, ang result dito is may deliverance of the souls. Kapag sumusunod po tayo sa Panginoon, kapag may action po na nakikita ang Panginoon sa atin, sa lahat ng mga utos na binibigay niya sa atin, may deliverance of the soul. May mga nakakalayang kaluluwa, katulad natin. Kung hindi sumunod ang mga nakawin sa atin, mga kapatiran natin, ang mga abang lingkod natin, kung hindi nagtiyaga, hindi sumunod sa salita ng Panginoon, hindi sinabayan ng pagkilos, hindi tayo maliligtas ngayon. Hindi tayo makakalaya ngayon sa lahat ng mga gapos ng kaaway. Kaya may deliverance of the soul. So sabi dito, Red Sea is not just for the Israelites to be escaped, but for the glory of God to be revealed. Ibig sabihin, yung mga problema mo na yan, yung mga challenges na yan, hindi lang para lagpasan mo yan, kundi para i-reveal ng Lord ang kapangyarihan niya sa buhay mo. At para maluwalhati mo ang Panginoon sa gagawin niyang pagpapatagumpay niya sa lahat ng pinagdaraanan mo. And sabi pa dito, God called us as to be a fisher of men. So, tinawag tayo ng Panginoon para mamalakayan ng mga tao. So, kung ngayon parang doubted ka sa kakayahan mo, sabi ng Panginoon, He can turn it into wisdom. Wisdom na kaya mo magbahagi ng salita ng Panginoon. Wisdom na kaya mong ibahagi yung testimony mo na walang pag-aalinlangan. So, sabi dito, greatest miracle is Jesus. Yung greatest miracle po natin ang Panginoon. Yung na-receive natin ng Lord, na-receive natin ang kaligtasan ng Panginoon. And the end of your rope will be the throne for you to be brave. Diba may mga end of rope tayo? Yung mga challenges natin,
sa dulo po ng challenges natin, yan yung end po na yan, yung katapusan po niya ng mga challenges natin yan, yan yung pagkakataon ng Panginoon. Yan yung time na parang wala ng pag-asa, na wala ka na makakapitan, di ko na alam kung saan ako marani. Yan po yung pagkakataon ng Panginoon para i-reveal niya yung power niya sa buhay mo. Kaya ang ating pinag-aralan ngayon is patungkol sa God of miracle. He is a God of miracle. Siya ang Diyos ng himala. Siya ang Diyos ng mga milagro. And kung magda-doubt ka ngayon, balikan po natin ito. Sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Kung mga nakaraan, kung sa Old Testament, sa New Testament, nagmilagro ang Panginoon, naghimala ang Lord, ngayon pa kaya sa buhay mo. Amen. Kung nagpagaling ang Panginoon sa Old Testament, ngayon pa kaya hindi magpapagaling ang Panginoon sa buhay mo. Kung nagpala ang Panginoon sa Old Testament, sa panahon nila, sa panahon ng mga alagad, ngayon pa kaya hindi ka pagpalain ng Panginoon. Dahil ang Diyos na nagpala, ang Diyos na kumilos sa mga alagad na pinili niya, ay Diyos pa rin ngayon na kikilos din sa buhay mo. Kaya sa oras na ito, patuloy ka manampalataya sa Panginoon. Kung may mga challenges man, kung may mga Red Sea man sa buhay mo ngayon, patuloy mo pagkatiwalaan ng Panginoon. He is a God of miracle. Kaya sa oras na ito, maaari ba nating awitin muli ito? Hallelujah. With faith, with confidence. Amen. Kung naniniwala ka na pagpapalain ka ng Panginoon ngayon, kung naniniwala ka na sasagana ang buhay mo ngayon, maaari ba natin awitin ito? Amen. Pakitawag kasi kay Egypt. Hallelujah, praise